lobo ay kilala na isa sa pinakamabangis na mga hayop na naninirahan sa kagubatan at kinatatakutan ng mga tao. Alamin natin ang mga pangyayari sa pagitan ng lobo at ng tao. Kung mapapaamo ba ng isang tao ang isang mabangis na asong lobo? Bago ko sisimulan at kung napadpad ka sa channel na ito, paki-like and subscribe sa aking channel para mapapanood mo ang mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat sa mga taong nakakapanood nito. Alamin natin kung ano ang ginawa ng tao at kung ano ang ganti ng lobo doon sa tao pagkatapos ng isang lalaki ang napadpad sa kagubatan. Tawagin natin siya sa pangalang Daniel. Habang naglalakad si Daniel, ay may napapansin siyang isang asong lobo na nakahiga sa isang kahoy. Natakot siyang lapitan ito dahil alam niyang pwede siyang kagatin. Mailigtas kaya ni Daniel ang lobo ito? Ano kaya ang igaganti ng asong lobo kay Daniel? At paano kaya nailigtas ni Daniel ang asong lobo na alam niyang mabangis ito? Ipagpatuloy natin ang kwento, alamin natin. Nag-alinlangan si Daniel na lapitan ang asong lobo na naipit sa isang puno ng kahoy. Ngunit napansin niyang nahirapan itong makagalaw. Nakaramdam siya ng pagkaawa. Sinubukan niyang lapitan upang matulungan niya ito. Kahit alam niyang delikado ang buhay niya. Nung nakalapit na siya, nalaman niyang naipit pala ito sa puno ng kahoy kaya hindi makakagalaw at nanghihina na dahil hindi nakakain at hindi na rin nakakainom ng tubig. Inisip ni Daniel kung paano niya ito mailigtas dahil alam niyang mabangis ito na pwede siyang makagat. Nagpatuloy si Daniel sa paglalakad niya, naghahanap siya ng pagkain para maibigay niya sa asong lobo. Nakaramdam ng awa si Daniel nang nakita niya ang sitwasyon ng isang asong lobo. Sobra siyang naawa dahil nalaman niyang may mga anak pala ito. Kahit ganoon ang kalagayan ng inang lobo ay nagawa pa niyang pasusuhin ang mga anak nito. Napaiyak si Daniel sa sobrang pagkaawa nito, kaya nagpatuloy siya sa paghahanap ng paraan para mailigtas niya ito. Nagtuloy siya sa paglalakbay niya. Naghanap si Daniel ng pagkain at nakita niya ang patay na usa, kaya kinuha niya ito at dinala sa mag-inang lobo para makakain na ito, na sa tingin niya ay sapat na para sa mag-inang lobo. Hapon na ng mga oras na yon at maaabutan na siya ng gabi, kaya doon na lang siya nagpapalipas hanggang mag-umaga. Pagkagising niya, agad siyang nilapitan sa batang asong lobo na tila ay nagpapasalamat sa kanya sa pagbigay ng pagkain sa kanila. Sa mga oras na yon, pinag-isipan ni Daniel kung paano niya ito maliligtas mula sa pagkaipit na alam niyang mabangis ito at pwede siyang kagatin. Kaya ang ginawa ni Daniel, araw-araw niya ito binibigyan ng pagkain hanggang sa nagsimula nang igalaw ang buntot nito at alam niya ang signal na iyon ng pakikipagkaibigan. Unti-unti siyang lumapit sa asong lobo at dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito at hindi niya nakikita sa mukha ng inang lobo ang galit sa tao. At dito lakas loob niyang inalis ang kahoy at nagtagumpay si Daniel sa pagligtas niya sa inang lobo. Dito nagsisimula ang kanilang pagkakaibigan. At dito, napatunayan ni Daniel na hindi lahat ng asong lobo ay mabangis or nakakatakot na dapat iwasan. Lumapit ang asong lobo sa kanya para halikan ang kanyang kamay na tanda ng pasasalamat sa pagligtas nito at ginagalaw-galaw ang buntot nito. Namangha si Daniel sa kilos ng lobo habang papalis papalayo sa kanya. Lumilingon ang asong lobo kay Daniel na tila nagsasabing sumunod sa kanya. Kaya agad sumunod si Daniel sa asong lobo. Patuloy ang paglalakad nila hanggang sa narating nila ang isang magandang lugar. Nakita ni Daniel ang isang grupo ng mga lobo. Ang mag-inang lobo naman ay nilapitan niya ang mga kaibigan niya. Nawala sa kanya ang takot. Pakiramdam niya ay mga bago niya itong kaibigan dahil sa pagligtas niya sa buhay na isa sa kanilang hanay. Naabutan na siya ng gabi, kaya inihanda na niya ang kanyang tent para doon na lang siya magpahinga. Kinaumagahan, oras na para lisanin na niya ang lugar ng mga asong lobo. Habang naghahanda si Daniel sa kanyang mga gamit, ay lumapit sa kanya ang iniligtas niyang asong lobo kasama ang mga anak nito at nag-umpisa na siyang maglakad papalayo. Sa kanyang paglingon, nakita niyang malungkot ang mga mata ng asong lobo na tila nagsasabi na mamimiss siya nito. Itinaas ni Daniel ang kanyang kamay para magpaalam at sinagot naman siya agad ng isang malakas na alulong nito. Lumipas ng 2 taon, muling nagbalik si Daniel sa kagubatan. Habang naglalakad siya, may nakikita siyang mga bakas kung saan naipit at nailigtas niya ang asong lobo, kaya naalala niya ang mag-inang lobo. Sa kanyang paglalakad, biglang sumulpot ang isang mabangis na leon na parang gutom na gutom at gusto siya itong kainin. Natakot si Daniel. Hindi niya alam kung maliligtas pa ba siya o mamamatay na lang ba. Tumakbo siya ng mabilis at naghahanap ng puno para mailigtas ang kanyang sarili at umakyat siya sa isang puno.
Nanginginig sa takot si Daniel dahil sa isip niya, kakainin siya ng buhay nito. Naalala niya ang pag-alulong ng asong lupo, kaya sinubukan niya ito, umaalulong siya ng malakas para marinig siya nito. Habang ang mabangis na leon ay nasa baba lamang nag-aabang na bumaba si Daniel sa puno upang makain ito. Lumipas ang ilang minuto, isang hukbo ng mga asong lobo ang dumating. Nanggagalaiti ito sa galit, lumalabas ang matatalim na mga ipin. At handa nang sumugod sa mabangis na leon. Walang kinatatakutan ang mga asong lobo, lalo na teritoryo nila. Isang hukbo laban sa isang leon. Isang pagkakamali lang ng leon ay tiyak gagawin siyang pagkain ng mga asong lobo. Dahil natakot ang leon na gawin siyang pulutan sa mga gutom na asong lobo, ang mabangis na leon ay agad itong tumakbo papalayo kay Daniel. Bumalik na rin sa lugar nila ang mga asong lobo maliban lang sa isang lobo na nakatingin kay Daniel. Ang lobo na iyon ay pamilyar sa kanya at hindi siya nagkakamali. Iyon ang lobo na iniligtas niya. 2 taon na ang nakalipas. Isang malakas na alulong ang pinakawalan ng asong lobo. Natanda ng pagpapaalam niya sa dati niyang kaibigan at sumama na ito sa mga kasamahan niyang lobo. Si Daniel naman ay nagsisimula na rin maglakad at umuwi na rin sa kanila. At hindi na muling bumalik sa lugar na iyon. Patuloy siyang naglalakad papalayo at inisip niya na ang pangyayari na yan ay isang simbolo sa pakikipagkaibigan sa pagitan ng tao at asong lobo. Nagpatuloy si Daniel sa paglalakbay niya habang tinatanaw siya ng asong lobo hanggang sa hindi na niya matanaw ang kaibigan niya at nagpakawala ulit ito ng isang malakas na alulong.